Okay, so ngayon punta naman po tayo ng hexadecimal number. Meron pong digit na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, pagdating ng 10, papalitan na po yung 10 ng A, B, C, D, E, and F. Sa patumbas ito na 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So, hindi na natin sisulat yung 10 to 15, pero papalitan na sila ng A, B, C, D, E, F. So, ganyan po pagdating ng hexadecimal number. Okay, for example, yung base niya pala, yung base niya is 16. Kasi kung bibilangan na naman natin to, hanggang 16 lahat yan. Okay? So, halimbawa, magpucompute tayo ng binary numbers papuntang hexadecimal. So, example na ay 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Wait lang. So, yun ko itong 1. And 0. So, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Binary numbers papuntang hexadecimal number. So, yung gagawin lang po ay i-group sila sa 4. Kung yung octal ay 3, ito po ay 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ganun ulit, lalagyan natin, dalawa tayo ng place value, ilalagay sa taas, o yung equivalent. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okay? Tapos, ipa-plus naman na aalisin natin yung may mga 0. So, yung natitira ay 8 plus natin. So, 8 plus 4, 12 plus 2, 14. So, 8 plus 4, 12 plus 1, 30. So, yung gagawin ay hindi po natin isusulat yung number 13 and 14 sa halip. Pupunin natin yung value niyan. Yung 13 ay D. And yung 14 ay E. So, ibig sabihin, yung pag kinumpert natin yung binary number na 1101, 1110 ay magiging D. E. Sa hexadecimal. Okay? For example, pinalitan ko to. Ginawa pong 0, 0, 1. Same. 1, 2, 4, 8. So, alisin yung may 0. Tapos, i-plus 8 plus 1 equals 9. And ito, E. So, magiging yung 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kaya niyan ay pag kinumbert sa hexa ay magiging 9E. So, ganun ko yan.